Lord, thank you for your goodness and for your faithfulness sa bawat isa. For some who have come early, Lord God, na makapag-breakfast fellowship, makapag-pray sa bawat isa, Panginoon Ama. Maraming salamat sa inyo pong katapatan sa aming lahat. And as we continue, Lord God, our study in the book of Hebrews, we pray, Lord, na patuloy niyo po kaming tutulungan na maunawaan ang inyong salita at mai-apply ang mga katotohanan na inyo pong iahayag sa amin ngayong umagang ito. So aming dalangin ang inyong patnubay, ang inyong paggabay, at nawatunay po namin kayong maluwalhati sa oras po ng aming pakikinig at pag-aaral ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ano nga po ba ang hatid ng disiplina sa ating buhay? Kung atin pong titignan sa disiplina na ibinigay po sa atin ng ating mga magulang, madalas hindi natin actually ito naintindihan nung tayo ay bata pa. Diba? Lahat naman tayo siguro, kung ikaw ay anak, in some way, ikaw ay nadisiplina. Most of the time, lalo na nung bata ka, hindi mo naintindihan talaga eh. Diba? Alam mo lang, may nagawa kang kasalanan, pero kailangan mong dumaan sa disiplina. Pero nakikita na lamang natin ang resulta ng karamihan nito noong tayo ay tumatanda na. Diba? As we grow older, nakikita natin ngayon na mahalaga nga ang disiplina. Okay? Siguro example na magandang makita natin dito, yung importansya ng pagbibigay respeto sa matatanda. Okay? Parang ayaw nyo palagi naririnig yung matatanda. Paano ko ba sasabihin nyo na hindi kayo tatawa? Diba? Sa elderly lang, tatawa din kayo. Okay? Sa mga mas nakakatanda sa atin. Di ba kapag, especially during my time, 80s, 90s, kapag nag-disrespect ka sa isang matanda, at disiplina ka. Ngayon, minsan parang nakakalimutan na yun ng mga magulang, napagsabihan yung mga anak nila that they are to show respect and honor doon sa mga nakakatanda sa atin. May palo ka actually kung o kaya may maririnig ka na paalala sa kahalagahan ng pagbibigay respeto sa kanila. Siguro isa pang example, yung importansya ng paggising ng maaga. Nung kapanahunan ko, hindi ka pwedeng gumising ng 8 o'clock. Late na yon. So at least yung gising mo dapat 6 or 7. Pinaka-late na actually 7. Okay, pinaka-late na yon. Kapag ka-late ka, ay sermon ang abot mo. Okay, sa nanay mo o sa tatay mo, ako, sa mama ko, hindi pa pwedeng kapag gumising ka nga ng 9, tamad ka na talaga eh. Di ba? Parang ganon. At hindi actually magiging maganda ang simula ng araw mo nung panahon na yun. Okay? Ang importansya siguro na maging masipag. Kapag katatamad-tamad ka, nung kabataan ko, hindi pa pwede yun. Okay? Bawal ang tamad sa bahay namin. Bawal ang hindi nagkatrabaho kahit na meron kaming mga kasama sa bahay na naglilingkod sa amin before, hindi pwedeng sila lahat. Kumbaga kami dapat mag-aayos ng kwarto namin, ng bed namin, pagkagising. Kami din yung maglilinis ng bahay, maghuhugas. So pinag-isilbihan namin yung kasama namin sa bahay. Pero kumbaga, siyempre may trabaho sila, may trabaho din kami. Kumbaga, part ng training yun namin, nung mga bata pa kami, kaming magkakapatid. Kasi kapag katatamad ka at hindi ka tumutulong sa gawain ng bahay, ikaw ay tunay na mapapagalitan at mapagsasabihan. Ilan lamang ito sa mga natanggap ko na disiplina sa nanay ko o sa lola ko at lolo ko nung bata pa ako. Yung lolo ko may baston pa yan. Kapag makulit ka at matigas ang ulo mo at di ka sumusunod, babastunin ka niyan. Kaya mabilis ako tumakbo nun. Yung lolo ko, syempre, mabagal na siya. Hindi niya na ako mahahabol. Pero yun nga, may pagdidisiplina kaming natatanggap nung aming kabataan. Pero sa aking alaala, aking nakikita, ang kahalagahan ng disiplina nila sa akin dahil natuto ako na rumispeto sa mas nakakatanda sa akin, gumising ng maaga na mahalaga ngayon sa aking buhay, at ang importansya ng pagiging masipag dahil lahat ng ito ay natutunan ko sa disiplina nila. We are to be thankful sa ating mga parents. Minsan hindi natin nakikita yun noon at minsan parang ang nagiging tingin natin sa parents, ang higpit naman ng mga to. But what they did is for our good.
At nadala ko yun, siguro kayo din, marami sa inyo na lumaki sa mga bagay na natuto kayo dahil sa disiplina. Siguro kung aking iisa-isahin ang mga natanggap kong disiplina noon, nakikita ko na ngayon yung benefits nito sa aking buhay. Kaya nga kung walang pagdidisiplina nung ikaw ay bata pa, yung corrective discipline para sa iyong kabutihan, actually sasalamin din ito sa buhay mo ngayon kung wala ka ring disiplina sa buhay mo ngayon. Maaaring hindi ka na-disiplina o na-disiplina ka ng hindi tama, lumaki na lamang yung sama ng loob mo dati at hindi ka natuto. Kaya nga in a lot of ways, I know, as a Christian, na ang disenyo ng Diyos sa parenting na may pagdidisiplina, kahit sabihin na natin nung panahon na yon, ay professing Christian kami at that time, ay nakikita ko na naging mahalaga para sa aking buhay. It was always for my good. Siguro I have parents na who are good. Mabuti po ko silang magulang at gusto nila kami na mapalaki talaga ng tama at ayon sa tamang pamumuhay. And in ways knowing also what is good for us. Alam nila ito mabuti sa iyo sa anak, kaya ka nadidisiplina. There are disciplines, siyempre, na medyo parang in our thinking, mga magkakapatid, parang sobra. May mga disiplina parang hindi makatarungan, pero in all of those things, ay mabuti para sa amin. Disiplina nung ako ay nakapailalim sa magulang ko kung aking babalikan ay naging mabuti para sa aming mga magkakapatid. Nakita ko yung value nito lalo na ngayon na naging Christian ako at nagkaroon ako ng anak. Kasi bahagi din ng aking pagbibigay disiplina sa aking anak ay yung disiplina din ng ating na itinuturo sa akin ng magulang at disiplina ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa mga bagay na yon. I thank my mom dahil sa bagay po na yon. Dahil wala nga yung father ko, as I shared last Sunday, yung mother ko talaga yung nagbibigay ng disiplina para kami ay maisaayos. Hindi ko yun naintindihan nung ako'y bata pa, pero sa aking pagtanda, siguro naging evident din at naging resulta ito para sa aking kabutihan. Pero ngayon na ako ay Christian na, ako din, dahil ako ay anak ng Diyos at dahil ako ay mahal niya, ako ay dumadaan din sa maraming pagdidisiplina ng ating Panginoong Diyos. Kung ang aking nakita, kung nakita ko yung kahalagahan ng disiplina ng magulang ko, mas nakikita ko din ngayon yung kahalagahan ng pagdidisiplina ng ating Panginoong Diyos. Siguro ating basahin yung ating passage. This is the last part po regarding God's discipline sa Hebrews chapter 12 verse 9 to 11. Sabi po dito, besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So naaral na po natin yung tatlong bahagi in terms of verse 5 to verse 11 about God's discipline. Siguro bigyan ko lamang po ng short summary yung ating pag-aaral. Okay? Sa last part na po tayo, verse 9 and 11. So last 2 Sundays, ating pong binigyan ng oras at inaral natin kung ano nga po ba yung word na discipline. Dinefine po natin yung word na discipline to provide instruction with the intent of forming proper habits or behavior. To teach, to instruct, to train, teaching, or instruction. Ito po yung definition po neto in Greek. Okay? So ano yung mahalaga na makita natin? Discipline is instruction. So this is an instruction na itinuturo sa atin. So kung may pagdidisiplina si God, binibigyan niya tayo, tinutuwid niya tayo para tayo ay ma-instruct niya. Okay? Turuan niya, matrain niya. Okay? Ano yung purposes ng ating Panginoon sa kanyang pagdidisiplina? Paano niya ipinapakita yung discipline na yun? By retribution or punishment. Diba? Kapag kayo nag-disobey sa inyong parents, anong meron? Punishment, palo. Diba? O kaya yung mas nauna pa daw, pinapaluhod daw sa asin. Hindi ko alam kung totoo yan. Meron ba nakaranas sa inyo noon? Parang torture eh. Munggo. Kasi naranasan ko lang, tampax. Joke lang.
Pero iba-ibang punishment po yun. Siyempre, may tamang discipline na ngayon. Na Christian na tayo, alam na natin yung discipline. Sana hindi nyo na ginagawa sa mga anak nyo yun, na ipapaluhod sila sa munggo, sa asin. Siguro, sa mga youth, gawin nyo yun ngayon. Para matuto. Hindi, joke lang. May tama ng way, may biblical discipline, which is spanking. Okay? Not only punishment, prevention. So, may instruction para hindi mo gawin yung masamang bagay na hindi makakatulong para sa'yo. At pangatlo, education. To teach us kung ano yung mga bagay na dapat nating matutunan. Mahalaga din na ating tandaan palagi ang salita ng Diyos patungkol sa kanyang disenyo at plano ng disiplina dahil ito'y mabuti para sa atin. Kaya nga paalala sa atin is huwag nating kalimutan yung salita ng Panginoon na tayo ay kanyang anak at ang kanyang anak ay kanyang dinidisiplina. So kung tayo man ay nakakatanggap ng disiplina, tayo ay mahal ng Diyos. Ito yung mga katotohanan na ating naaral last 2 Sundays. And ngayon, ito po tayo sa last part, what God's discipline brings. Ano nga po ba ang hatid ng disiplina ng Diyos para sa kanyang mga mahal at mga anak? Okay? May tatlong hatid po na ating makikita dito, yung discipline ni God. May tatlo pong bagay po dito from verse 9 to 10. Okay? It brings life, brings holiness, and it brings righteousness. Okay? From 9 to 11, makikita po natin yung mga bagay nito. So, isa-isahin po natin to. Number 1, life. Sabi po sa verse 9, basahin ko lamang po ulit. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? Dito sa verse 9, atin pong makikita yung comparison na ibinibigay dito, itinuturo ng writer, comparison between an earthly father at ang ating heavenly Father, okay, in terms of discipline. Kung mabuti yung pagdidisiplina ng ama sa anak, okay, ito ay nagre-resulta lamang ng tamang pagrespeto sa kanila. So, yung discipline ko sa aking anak to gain respect. Okay, nakikita niya yon, pero dapat tama at biblical na pagdidisiplina para makita niya na ito ay mabuti para sa kanya. Hindi po ito disiplina na parang hindi makatarungan, o hindi fair discipline. Maraming magulang po ngayon, siguro mahalaga na makita ninyo, dinidisiplina ko naman yung anak ko, bakit parang hindi niya ako nire-respeto? Okay, kasi nga, baka hindi fair discipline ang iyong ginagawa, kundi puno lamang ng galit, sigaw, taas ng boses. Pero ang tamang pagdidisiplina ay pagbibigay ng instruction. Di ba, kung inyo maalala, doon sa aking itinuro, doon sa parenting natin, nung first Sunday, yung authority na meron tayo is the authority coming from God. Ngayon, yung authority ng parent sa kanyang anak, hindi ko to authority. Ang authority na meron ako in terms of my children comes from the Lord. So, ibig sabihin, yung instruction, yung pagdidisiplina ko, kung yung authority ay galing sa Diyos, yung application nito ay galing din lamang din sa Panginoon, not on my own preference in terms of discipline. Tingin ko ito yung dapat kong gawin na pagdidisiplina sa Kanya. Hindi. May biblical po na kapamaraanan na ibinigay ang ating Panginoong Diyos sa atin na dapat nating gawin in a way sa pagdidisiplina sa ating mga anak. And if we do that, yung ating mga anak na yun magkakaroon ng tamang respeto at pag-obey at pagpapasakop sa atin kung tama at biblical yung ating ginagawang pagdidisiplina sa Kanya. Siguro isang example para makita nyo lamang, pag ang ating anak ay nagkasala, we teach them hindi by anger or tone of praising yung tone ng voice natin, but by teaching them, giving them instructions, anak, that is sin dahil ito'y nakasulat sa Bible, ikaw ay ngayon ay nagkakasala laban sa Diyos. Hindi dahil, ayoko yung ginagawa mo, huwag mong gawin. Hindi po ganon. Ang tamang fair discipline is to teach them that that is sin against God. And then you ask, sabihin natin sa anak natin, kasalanan yan, and I don't want you to continue to sin, you are to repent of it. Yun po yung tama. Give them instruction. Instruction coming from the Word of God. So mahalaga po na makita po natin na even in our side as parents, when we do fair discipline, magresulta po ito talaga ng respeto sa ating lahat. Ako, para sa akin, in terms of my parenting, hindi niya talaga naintindihan kung bakit siya pinagsasabihan o dinidisiplina o may mga bagay na kinokorek siya.
But in time, i-explain ko sa kanya na ito yung mga kailangan mong gawin. And then later on, magkakaroon ng realization, mag-repent siya, lalapit, sorry daddy, sorry I did this, sorry that I committed this. So may respeto, not only for me, but mainly the understanding that he sinned against God. Yun po yung mahalaga na makita at matutunan po natin. Maganda po ang disiplina ng magulang kung maaayon po natin ito sa salita ng Panginoong Diyos. Pero maganda na matutunan din natin, ang kawalan din ng disiplina mula sa magulang o sa ama, magre-resulta din ito ng rebellion. Kung inyong mapapansin sa dalawang sitwasyon na aking nabanggit, ang kalagayan ng disiplina, kung hindi fair ang disiplina, rebellion. Kung walang disiplina, ang reason ng ibang magulang, kasi mahal ko yung anak ko, ayaw ko siyang i-disiplina. Ay, cute-cute ng anak ko eh. Tanda-tanda na eh, no? 30 years old na, cute-cute, ayaw mong disiplinahin, nasa bahay mo pa, no? So, ayaw mong disiplinahin. Ang resulta pa rin ito, rebellion. Diba? Hindi rebellion sa atin, but rebellion against God. Pagtalikod sa ating Panginoong Diyos. Hindi na tayo nirespeto, hindi pa nila nirespeto ang kabanalan ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga maging maingat tayo. Tignan po natin ito sa ating buhay. But dapat makita natin, if we do fair discipline, it must result ng isang magandang respeto din sa ating mga magulang. Pero dito sa ating text, sinasabi ng writer na mabuti ang discipline, ito man ay nagre-resulta in benefit of the father dahil it gains the respect of the child, though it gains not only respect, but I do believe, siyempre may gains din yung pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Okay? Dahil matututo ngayon yung ating mga anak na sila ay mag-obey din sa command ng ating Panginoon na kanilang i-honor ang ating Panginoong Diyos. Siguro magandang example dito, no, na makita natin. Sabi sa Deuteronomy chapter 21, 18 to 21, at ito kapag matigas ang ulo ng mga anak natin, maganda itong minsan basahin sa kanila. If a man has a stubborn and rebellious son who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and though they discipline him, will not listen to them, then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of the city at the gate of the place where he lives. And they shall say to the elders of his city, this our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Then all the men of the city shall stone him to death with stones. So you shall purge the evil from your midst, and all Israel shall hear and fear. Of course, hindi na po natin ginagawa yung stoning ngayon. Pero yung lesson dito, na maganda na makita natin dito sa Deuteronomy, ang ating Panginoon, into siya, kumbaga, malaking binibigyan ng part ng ating Panginoon ng mga anak ay dapat magbigay ng respeto sa kanilang mga magulang. Disobedience to parents in the Old Testament means death. And commandment po ni God yun. Kumbaga, mahalaga, lalo na sa mga anak na nandito, na nakikinig, sa mga kabataan, mahalaga na makita nila na hindi simple sa ating Panginoong Diyos yung kumbaga, nagdi-disobey ka sa iyong magulang, nagdi-dishonor ka sa iyong magulang, hindi malaking bagay ito sa Panginoong Diyos. Kasi even in the New Testament, di ba? Honor your father and your mother. Di ba? Obey them. This is the first commandment. And kapag obey mo ito, you will live long. So may promise. So, ibig sabihin, from Old Testament to New Testament, mahalaga po ang panawagang ito. So, makikita natin dito yung extreme punishment in the Old Testament sa mga anak na matigas ang ulo at ayaw sumunod sa disiplina ng kanyang mga magulang. Because discipline brings order, submission, obedience, and respect. Kaya po tayo nagdidisiplina. Minsan nga, hindi natin alam na kailangan magdisiplina bilang magulang, pero bahagi na po ito talaga dahil nais natin na magkaroon ng order, submission, obedience, and respect. Dito ipinapakita yung obedience, yung importansya ng obedience ng anak sa mga magulang. Kaya meron din po yung pagdidisiplina natin, nakakatulong po ito sa ating mga anak
Hindi lang it gains respect, but it helps our children na hindi po sila lalo mahulog kaysa judgment ng ating Panginoong Diyos. So kung mahalaga yung parental discipline, ikukumpara ngayon ito ng writer sa ating Diyos, Ama, at ang kahalagahan ng kanyang pagdidisiplina. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? So, if we are subjected doon sa discipline ng ating ama o ng ating magulang, much more sa ating Diyos. Dapat lamang. Because God's discipline brings life. Kung ang discipline ng magulang ay protection para sa mga anak, di ba may instruction ng magulang natin nung bata pa tayo na kapag tatawid tayo sa kalsada, anong gagawin? Huwag kang tumingin sa kaliwat kanan. Diretso lang ang tingin, ha? Di ba, ganun ba? Di ba? Yung isang naalala ko nung bata ko, anak, pagkatatawid ka, tumingin ka sa kaliwa at kanan. Huwag sa kanan tapos kaliwa. Joke lang yun. Either way, tumingin ka. May nakita na kayo na hindi nakatingin tumingin kaliwa at kanan na sagasaan. Nakatingin lang siya sa ibang lugar na sagasaan siya. Okay? Kumbaga, yung mga instructions na gano'n, mahalaga yon dahil it educates us, it preserves us. Okay? Mas lalo ang disiplina ng Panginoon, yung instructions niya. Dahil yung instructions na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin ay tulong na hindi lamang para physical long life or physical protection para sa atin, but it gives life eternal. Ganito din yung discipline ni God para sa atin. Dalawa lamang po kasi ang magiging resulta nito. Kung ang tao ay magpapasakop sa disiplina ng Diyos, anong resulta? Life. Kung mananatili ang isang tao sa kasalanan at hindi magpapasakop sa Diyos, death. Nakakatakot. Kaya nga kapag ikaw ay dumadaan na sa disiplina ng Panginoon, pinapalo ka na. Alam mo, nakikita mo na obviously, may mga bagay na hindi na maganda nangyayari sa iyo at niyayakag ka na ng Panginoon, inaabot ka na ng Panginoon na hindi, bumalik ka anak sa akin. Nakikita mo na hindi na tama ang pamumuhay mo. Tapos magkapatuloy ka pa rin, death ang kasunod nito. Actually, nakakalungkot po sa ganung bagay. Babagsak ka doon sa Romans 1. Okay, gusto mo dyan sa rebellious heart, rebellious life mo, sinful life, then God will give you over to sin. Alam niyo, sabi nga sa Romans 1, God gave them over to their lust. God gave them over to their depraved mind. Gusto mo magpatuloy sa rebellious actions mo, diyan ka. Pero kung magpapadisiplina ka, mag-repent ka, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, tatalikod ka at susunod ka sa instruction ni God, sa kanyang panawagan ng kaligtasan, then buhay ang iyong matatanggap. Sabi nga ni John MacArthur, a Christian's persistent rebellion against God's discipline can cost him his life. Sabi nga sa 1 Corinthians 11:30, okay, ito po yung regarding doon sa Lord's Supper, kung hindi po nila tinitake ito worthily, yung kanilang unworthy taking of the Lord's Supper, sabi doon, that is why many of you are weak and ill, and some have died. May punishment po sa ating Panginoon. May paalala din si James, in James chapter 1, verse 21. Therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Talikuran mo ang kasalanan, dinggin mo yung panawagan ng ating Panginoon, yung kanyang salita, and then ito'y tunay na magbibigay ng buhay sa iyo. Sabi muli ni John MacArthur, a Christian who continually rejects God's discipline, who refuses to profit from divine correction, can lose his life because of his stubbornness. Ngunit kung ikaw ay magpapasakop sa discipline ng Diyos, kung ikaw ay magpapakumbaba at tatanggapin ang kanyang paalala, ang kanyang salita, ang kanyang correction, ang kanyang rebuke, it will bring a good life. A life that will honor God. Diba? Gusto niyo bang ma-honor si God? Then submit to His
discipline. Submit to His correction. Submit to God's Word. Dahil ito po yung kanyang nais para sa ating lahat. Sabi nga ni William Lane sa kanyang commentary, God is training His children for the enjoyment of life in its fullest sense. So, tayo kasi, ang tendency natin, normally, mga kahit Christian na, talikod tayo ng talikod kay God. Ngayon, dahil mahal tayo ni God, ang gagawin niya, didisiplinahin tayo kasi ang gusto ni God sa atin, i-bless niya tayo. And in order for us to receive God's blessing, God's favor, is for us to submit to His discipline, to learn from God. Na tayo po ay tunay na matuto sa Kanyang salita at sundin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Siguro magandang passage na ating tignan at medyo mahaba po ito. Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20, sabi dito, See, I have set before you today life and good, death and evil. If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today by loving the Lord your God, by walking in His ways, and by keeping His commandments and His statutes and His rules, then you shall live, diba? Then you shall live and multiply. And the Lord God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. But if your heart turns away, and you will not hear, but are drawn away to worship other gods and serve them, I declare you today that you shall surely perish. You shall not live long in the land that you are going over the Jordan to enter and possess. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying His voice, and holding fast to Him. For He is your life and length of days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Yung katotohanan po na ito, yung biblical principle po na ito, until now, in the New Testament, even in our generation, ay tunay. Choose life. Choose to be disciplined. Choose to be instructed by God. Diba? Choose to be corrected by God. Kasi kailangan po natin ng correction. Tama ba? Kailangan nyo ba ng correction? Lahat tayo kailangan ng correction. Kasi every day we sin. And we choose life sa ating Panginoon when we choose and accept God's discipline. Pero kung ayaw mo ng discipline ni God, then punishment. Gusto nyo ba ng punishment? Ayaw ninyo. Di mag-repent kayo. Mag-submit kayo kay God. Submit to God's discipline for it will bring life sa iyo. So in application, submit to God's discipline, learn, submit, obey, okay? Humble yourself before God sa bawat pagdidisiplina ng ating Diyos sa inyo. Huwag kayong parang mawawala na lang ng pag-asa na, hirap ng buhay, hindi ko na alam. O maging bitter o pag-isipan ng Diyos, Lord, bakit ako? You just to submit. Kundi maging biblical dapat yung iyong pag-iisip na ang disiplina, na may disiplina upang ikaw ay magkaroon ng mabuting buhay na nagpapasakop sa Diyos at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Sabi nga ni Richard D. Phillips, and I quote, "What a difference it makes to realize that God, who is good, has only good for us in His manner of discipline. However difficult it is for us to perceive, He is making all things work together for good in our lives. Since God is holy, all His intentions for us are also holy. They are pure, they are for our benefit, and they bring credit to Him. Because God is love, even when the worst afflictions pour upon our heads, behind them is a hand moved by love." May matinding palo ka man, siguro dahil ang tigas ng ulo mo. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, matinding palo man ito, pero dahil mahal ka niya,
at nais ka niya na bumalik sa Kanya at ma-experience mo muli yung buhay na nais ng ating Panginoong Diyos para sa iyo. Buhay na nagpapasakop, buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. So, discipline brings life. Second, discipline brings holiness, kabanalan. Verse 10, sabi dito, "For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness." Muli, another comparison, gagawin dito ulit ng writer, i-compare niya muli yung discipline ng ama natin o ng magulang natin at discipline ng ating Panginoong Diyos. Kung ating titignan, ang disiplina ng magulang ay nakatuon lamang sa kinakaharap natin ngayon, okay, sa ating buhay. Discipline us for a short time. Pero ang disiplina ng Diyos has eternal value. Di ba? Maging ang best na sa tingin ng magulang na klase ng kanilang disiplina, in some way ay nagkakamali din. Kaya ito yung pinakamaganda. Minsan kasi, syempre, bilang parents, we are not all-knowing and we still do things na hindi tama, pero we commit sins. Nakakala natin ito yung best para sa ating anak. Ngunit hindi ganito ang klase ng disiplina ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dapat meron tayong kapanatagan. Yung disiplina ng ating Panginoon ay tama, mabuti, hindi nagkakamali. Sabi na ito ng writer sa Hebrews, God disciplines us for our good. Ang disiplina ng Diyos, ating tatandaan, ay perfect dahil siya ay perfect. Ang disiplina ng Diyos ay mabuti dahil siya ay mabuti. Ang basehan ng kanyang pagdidisiplina sa atin ay nakabase lamang din sa kanyang perfectong karakter. Banal at mabuti palagi para sa atin. So huwag niyong isipin na hindi ako love ni God. Kasi parang hindi nagiging okay yung buhay ko. Hindi, baka may pinapaalala sa iyo si God. May tinuturo sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Pero ating tatandaan, every discipline that God brings is always holy and good. Pero ang pinakahigit dito, na maganda na makita natin, ang kanyang disiplina na banal at mabuti para sa atin, ay para sa atin ding kabanalan. Okay? Yun po yung mahalaga na makita natin. Ayaw ni God, ni isa man sa atin, ang pagpatuloy na mamuhay sa kasalanan. Dinidisiplina tayo ng Diyos upang tayo ay makalakad sa kabanalan. Sabi muli ni John MacArthur, at mahalaga po ito, kanyang sinabi sa kanyang commentary, positionally, we are already holy because we are justified. But practically, our holiness is just beginning, which is the work of sanctification, making us holy. Nais ng Diyos na ikaw ay lumago sa kabanalan. Yun yung kanyang nais. May disiplina para ikaw ay lumakad in holiness. Pero ano nga ba yung resulta ng holiness sa buhay ng isang mananampalataya? So, dinidisiplina ako ni God, ano yung resulta na dapat na mangyari nito sa akin? Kasi minsan, ang thinking natin, maging Christian na, no? Actually, ito yung madalas na thinking ng Christian. Okay, sige, magpapadisiplina ako para ako i-bless ni God. So, ang kanyang tingin, blessing. I-bless ako ni God. Nagsasubmit na ako, nag-repent na ako. So, i-bless niya ako. Siguro, mapopromote na ako sa trabaho, mananalo na ako sa loto. Joke lang yung no? Pero kumbaga, ang thinking palagi, kapag nag-submit, blessing. Hindi. May transformation na dapat nating makita kung tayo ay nagsasubmit sa discipline ng ating Panginoon. If we are being instructed, if we are being taught by God through His Word, okay, even in the situations kung saan inaalaw niya tayo na mabago, okay, mahalaga na makita natin yung resulta nito. Unang-una, dalawa lamang po yung aking ibibigay, we will reflect God's character. Kasi yun yung plano ng Panginoon eh. For Christ, di ba, na tayo ay lumago kay Kristo Jesus. Makita yung karakter ni Kristo Jesus sa atin. Nais ng Diyos na yung kanyang karakter ay makita sa bawat mananampalataya. Kaya tayo dinidisiplina for our holiness, for us to reflect God's character. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, "But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct." Sa lahat daw.
In all your conduct, be holy. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Ito yung panawagan ng Diyos. At committed si God dito sa kanyang panawagan, dito sa kanyang nais para sa atin. Yung commitment na yon, maipapakita ng ating Panginoon sa kanyang pagdidisiplina sa atin. Kasi kanyang panawagan to be holy, then gagawin niya tayo na makonform dun sa panawagan na yon upang atin din ma-reflect yung kanyang karakter. Pangalawa, it will bring a godly way of life. Okay? Holiness and yung life natin magiging ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano yung resulta ng godly way of life na ito? Turning away from sin and evil. Ito yung unang bagay na magandang makita natin. So kapag ikaw, dinisiplina, ginagawa ka ni God na makonform sa Kanya to grow in holiness, ang dapat na maging response natin sa ating buhay, resulta sa ating buhay, ay pagtalikod sa kasalanan, sa kasamaan. Sabi nga sa Colossians chapter 3, verses 5 to 10, hindi nyo po siguro mababasa, but I'll be reading it to you. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. In this you too once walked when you were living in them. But now you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its Creator. Alisin po natin. So kung may disiplina si God, hindi ka lang tamang mag-sorry, pero i-desire mo na, Lord, ayoko nang gawin yung mga bagay na yan dahil yan ay kasalanan laban sa iyo. I will turn away from evil things dahil ang nais ninyo para sa akin ay kabanalan. Kailangan po maging tama yung direction natin, yung perspective natin about God's discipline. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay, nais ng Diyos na tayo ay maging banal. To reflect His character, to bring a godly way of life. Not only to turn away from sin and evil, but obedience to God. So kung tayo, in a way, binabago in terms of holy living, which brings a godly way of life, then dapat mag-respond tayo in obedience. Tinanong ko nga ito kahapon sa men's cell. Sabi ko, after nyo mag-repent, ano yung dapat nyong gawin? Mag-obey. Obedience lang. Kasi andun ka na, you have trusted the Lord, that you are forgiven, you have confessed and prayed before God. Ang kailangan mong susunod na step is obedient living. Balik ka ulit sa tamang daan. Balik ka ulit dun sa pamumuhay na nais ng Panginoon. Hindi yung tamang, yung marami po kasi ko nakita na ibang mga Christian na nag-sin sila tapos nag-repent. Ay, parang hindi pa ako worthy umattend ng church. Hindi mo na ako attend. Diba? Yung parang mukhang paawa, mukhang pa-spiritual. Ay, parang hindi pa ako ready. Hindi ko naman binababa sa church. Parang hindi mo na ako mag-serve. Parang hindi pa ako worthy eh. Hindi ko naman dinidisiplina, hindi ko naman binababa, pero may feeling na parang hindi ako ganito. Alam mo yun, yung katingin palagi sa sarili na parang gusto niya, may part siya doon sa forgiveness. Pero we are forgiven because of Christ. So when we confess, we acknowledge our sins and we pray to God, Lord, forgive me, help me to turn away from sin, and thank you because Christ died for my sins. Then nagawa na natin yung ating confession and repentance. Repentance is turning away. When you turn away from sin and from evil, ano yung kasunod ng turning away from sin and evil? Obedience. So ganun po yung buhay nating mga Christian. We don't wait na feel na natin na parang okay na ako kay God. Sige, mag-obey na talaga ako ngayon. Then after you have sinned, that you have sinned against God, and have repented of sin and have confessed of your sin, then obey. Nabasa ko na ba yung 1 Peter? Hindi pa, no? 1 Peter 1:20-23, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from the heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. We obey.
the truth. Kasi marami pa pong instruction si God sa kanyang word na dapat po nating patuloy ito na sinusunod. So sa ating pagkilala ng tama at ayon sa salita ng Diyos, kung ano ang hatid ng kanyang disiplina ng ating Panginoong Diyos, ito ay dapat na magresulta din ng ating pakikiisa sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. So when you are disciplined, God wants you to be holy. So submit to that. Be aligned doon sa plano ng ating Panginoong Diyos. Kaya mabuti ang disiplina eh. Tayo ngayon ay dapat din na tumugon ng tama, sumunod at magpasakop sa ating Diyos. And lastly, it brings righteousness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ang disiplina, di ba, ay hindi madali. Masakit ito. Pero sabi nga, kung ang disiplina ay pleasant o parang okay lang at walang pain, ang hatid ng correction nito ay maliit lamang din. The more painful it is, the more na ikaw ay talagang, di ba, na tututo. Parang sa anak, kapag mas matindi yung palo, mas nakikita niya na hindi nga maganda yung ginawa ko at kailangan kong sumunod. Kaya nga sabi ng writer, ang disiplina for a moment will be painful. Sabi sa Filipino Standard Version, in Tagalog po ito, lahat ng disiplina habang dinaranas ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Masakit, di ba? Na makorek, masakit na ikaw ay madisiplina. Wala naman po siguro sa inyo na dinidisiplina ay tatawa. Maliban na lang doon sa iba. Di ba? Pero hindi po ka nais-nais, kundi masakit. Masakit na mapagsabihan, masakit na makorek, masakit na ma-rebuke. Bakit kaya? Bakit kaya masakit? Mainly because of pride. Yan lang naman yun eh. Kaya po ayaw natin ng discipline. Kaya nga, di ba, pag naging biblical na yung understanding natin ng discipline, magiging tama na kasi nag-humble na tayo. Hindi, mabuti pala ang discipline para sa akin. It brings life, it brings holiness, it brings righteousness. It humbles us. And I hope na ma-humble po kayo ngayon. Kasi maganda po ang hatid ng discipline eh. Ngayon, kapag may discipline na darating sa inyo mamaya, kanya daw, no, nasagasaan ko kayo nang hindi sinasadya. Naatrasan ko kayo, na joke lang. Anything nang hindi magandang pangyayari sa buhay mo, na dinidisiplina ka ng Panginoon, syempre masakit masagasaan, ano? Hindi naman physical. Pero kung may nangyari na hindi maganda, it hurts eh. Mahirap eh. Hindi ganun kadali tanggapin. Pero ngayon, dapat magkaroon po tayo ng tama. Kasi ang naghihinder sa atin na maging tama, yung discipline sa atin, kailangan po natin na alisin yung pride. Kasi mainly yung pride yung naghihinder. Tingin natin hindi tayo nagkakamali. Tingin natin alam na natin ang lahat. Kaya tayo, may disiplina sa Diyos upang ibaba niya tayo, i-humble niya tayo at matuto sa Kanya. Yun yung ways ni God eh. Kung full of pride ka, then ibababa ka ng Panginoon, Kanya-kanyang ididisiplina. Masakit, pero kung tayo ay tunay na lumalago sa salita ng Diyos, kung ikaw ngayon ay tunay na nakikinig sa turo ng ating Panginoon, in truth, hindi na ito magiging masakit. Tama ba? Magiging thankful ka na. Ngayon, ma-apply mo na yung James, chapter 1. Consider it pure joy, di ba? When you face trials of many kinds. Kasi alam na natin, itong mga trials na ito ay mabuti para sa akin dahil ito ay tumutulong sa akin para ma-reveal kung ano yung puso ko, ma-reveal yung mga bagay na dapat kong baguhin ayon sa biyaya ng Panginoon at ako tumalikod sa kasalanan at tunay na mabago ng Kanyang pagdidisiplina. So kung tayo natututo, hindi na magiging masakit ang disiplina, kundi alam na natin na ito ay mabuti para sa atin. Kaya nga mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos at manawaan natin ang plano ng Diyos para sa atin in line sa disiplina na ating natatanggap sa Kanya. It may be painful for a moment, pero paalala ng writer sa mga Hebrew Christians at that time, ito ay magresulta ng kabutihan para sa kanilang lahat.
but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. It will bring a life of righteousness. Paglalago natin sa katwiran. Kung tayo ay patuloy na magpapasakop sa disiplina ng Diyos, ano ang resulta? Paglakad ng matuwid sa buhay natin. Ibig sabihin, kung patuloy ka na nagpapasakop sa Diyos, being trained by God sa discipline niya, ang iyong lakad o buhay ay magiging ayon na palagi sa kalooban ng Diyos. Lately, maging sa men's cell, na pag-aralan po namin ito, nadaanan namin, sabi ko, di ba minsan nandun tayo sa loop, sa situation na parang, bakit hindi ako naaalis dito? Bakit ganito palagi yung buhay ko? Bakit ganito palagi? Nasa loop tayo eh. But if you will learn from that situation, kung saan paulit-ulit ka na nandoon at palagi ka nag-respond sinfully, kasi tinuturuan ka ni God. Ngayon, hindi ka mag-move dun sa loop na yon unless you accept the discipline and humble na mag-humble ka sa harapan ng Panginoon. And then after that, mag-iiba na yan. Kasi natuto ka na eh. Ngayon, babaguhin ngayon ulit ni God yung iba pang mga dapat natanggalin na pangit na ugali mo. Iisa-isahin niya ni God sa buhay mo. Andun ka ulit sa situation na. Pero kung palagi na sa bawat araw, natututo ka, may paalala ang Panginoon sa iyo na ganito, ganyan, ito yung ugali mo, hindi maganda. Hindi maganda ugali mo sa asawa mo, hindi maganda ugali mo sa anak mo. Kaya yung anak mo rebellious, kasi hindi ka loving sa kanya o hindi ka marunong magdisiplina ng tama sa kanya. Palaging gano'n ang mangyayari. Pag natutunan mo yon, may iba na naman ulit, dahil sinful tayo, sinful yung heart natin, may iba na naman. Ititrain ka niya in righteousness. Na makalakad ng tama sa lahat ng aspeto na ating pinagdaraanan sa ating buhay. Kung impatient ka, babaguhin ka ni God, kailangan mo mag-submit sa kanyang discipline para maging patient ka. Kung puno ka palagi ng galit, babaguhin ka ni God, ididisiplina ka na doon para ikaw ay maging tao na hindi magagalitin, kundi magiging gentle ka na. Kung ikaw ay isang tao na talagang, chismosa, di ba? Babaguhin ka ng Panginoon, papakita niya na hindi maganda ang resulta ng iyong pagiging chismosa. Okay? O chismoso. Baka sabihin niyo, no? Babae lang ang sinasabi ko, no? Which will be our topic next Sunday. Ano yan eh? Plugging yan eh. Ano ba? Sa kaka-chismis mo, sa kaka-gossip mo, dumadami yung kaaway mo, hindi nagiging mabuti yung buhay mo, didisiplina ka ni God para mabago yun. So, in every sinful attitude, God will discipline us. Ititrain niya tayo, kung na-train niya tayo sa discipline at tayo nagpapasakop sa kanyang discipline, then daily makakalakad tayo ng mas tama. Nakukuha nyo? Kaya nga lang, kung hindi kayo nagpapadisiplina kay God, every day you will not live in a righteous way. Mamumuhay kayo palagi ng may galit. Mamumuhay kayo palagi na nagkichismis. Mamumuhay kayo palagi na may bitterness. Mamumuhay kayo palagi ng ganito ang ugali ninyo hindi maganda. Kasi nga ayaw niya ng disiplina. At yun yung magiging way of life mo. Loop ka na. Pero sabi nga, kung may disiplina at magsasubmit ka, babaguhin ka, magkakaroon ka ng peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Tinitrain tayo ni God every day eh. At pinapakita ni God sa atin, sabi ko nga, God is sovereign, out of His sovereignty, in every situation, God allows us to be in that situation so that we may learn from Him at mag-respond tayo in righteousness. Siyempre, lahat ito biyaya ng Panginoon. Kaya nga araw-araw ipanalangin ninyo, Lord, tulungan niyo ako, bigyan niyo po ako ng biyaya na hindi po ako maging matigas ang ulo. Lord, tulungan niyo po ako na magpasakop, Lord, dahil hindi ko po kaya talaga. It's only by grace. Gusto ba ninyo na nakakalakad palagi ayon sa salita ng Diyos? Kung kayo ay nagkakasala, may disiplina, magpadisiplina kayo, matuto kayo, mabago kayo sa disiplina ng Diyos. Kung hindi kayo mababago, magpapakumbaba, magpapasakop sa Diyos, makikita ninyo ang inyong buhay na palagi na lamang nakapailalim sa Kanyang disiplina. Na doon palagi. Walang paglago sa obedience, walang paglago sa katwiran, walang paglago sa wangis ni Kristo Jesus.
So kung masakit man ang disiplina, pero ikaw ay magpapasakop dito, ito ay magresulta ng lakad na tunay ding makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. So in ending, mabuti ang disiplina ng Diyos. Kung mabuti ang disiplina ng magulang, mas mabuti ang hatid na disiplina ng Diyos para sa atin. Kaya ating tanggapin ito ng buong puso. Nagpapakumbaba, kinikilala ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin, at ito ay magresulta ng anong tatlong bagay? Life, holiness, and righteousness. Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for teaching us na napakalaking benefit nga, Panginoon Ama, ang tunay na magpasakop sa iyo, tunay na magpakumbaba, makita ang inyong plano, ang inyong kalooban, ang inyong pong kamay sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. Kung kami po ay inyong tinatapik na, ginigising na, pinapaalalahanan na kami po ay nalalayo na sa inyo, Lord, we pray na maging sensitive po kami dito. We pray by your grace, O God, na mag-respond po kami ng submission, ng humility, ng tunay na pagpapasakop sa iyo, upang kami ay magkaroon ng buhay. Buhay na tunay, na sumusunod at nagbibigay kaluwalhatian sa inyo. Buhay, Panginoon Ama, na nakaayon sa inyong kabanalan. Buhay na tunay na lumalakad ayon sa inyong panuntunan, upang kami sa bawat lakad namin ay nabibigyan po namin kayo ng kaluwalhatian. Thank you, Lord God, for your word. May we apply, Lord God, everything that you have taught us today, and bless us, Lord God, in the coming days until we meet again next Sunday. Bless each one, O God, maging sa aming mga activities pa later on, sa youth fellowship, maging sa aming members meeting, Panginoon naman, kayo po ang manguna sa amin. Patuloy po na sa lahat ng aming mga pagmimitingan, sa aming mga bagay na titignan at ipapanalangin, kayo po ang siyang pumagitna dito. At patuloy lamang po kami na humingi ng wisdom sa inyo, ng inyong tulong, ng inyong biyaya, upang aming mailinya lamang din ang aming buhay, ang aming plano sa church, direction ng church, sa iyong kalooban para sa iyong kaluwalhatian. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.